kasama ang unang hirit Torkada at Nescafe Classic. Patuloy po kayo nakatutok sa unang balita. Dating First Gentleman Mike Arroyo nakatagtang bumalik ng Pilipinas ngayong araw. Yan ay matapos ang kanyang medical check-up sa isang hospital sa Hong Kong. Harap sa press conference si Atty. Arroyo sa kanyang pag-uwi para sagutin ang akusasyon ni Justice Secretary Laila De Lima na walang record ang pag-alis niya sa bansa. Pero matatana agad ding humingi ng paumanhin si De Lima sa dating unang Ginoo at sinabing nagkamali siya sa inilabas na impormasyon. Nitong Huwebes, inilagay sa Immigration Watch List si Atty. Arroyo matapos si Dawit sa issue ng mga segunda manong chopper na binili ng PNP. Pampaserong bus inararo ang 3 poste sa Mindanao Corner, Quirino Avenue, Quezon City. Sa lakas ng pagkakabangga, nabali ang poste ng traffic light habang nahati naman sa dalawa ang isang poste ng kuryente. Nasugatan sa insidente ang isang lalaki matapos mahagip at makaladkad ang bus ang kanya namang minamanehong tricycle. Nadamay pati ang isang tindahan ng mga bisikleta at bangko. Kwento ng driver na si Dindo Domin, nag-alangan siya sa isang kotseng patawid kaya napalis ang direksyon ng bus at sumalpok nga sa poste. Naharap si Domin sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to properties and physical injuries. Anim ang patay habang 14 ang sugatan sa pagsabog sa bansang Iraq. Base sa investigasyon, sa isang bahay itinanim ang mga bomba. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng pagpapasabog. Bukod dito, nagkagulo sa isang bilangguan doon kung saan nakakulong ang ilang lider ng rebeldeng grupong Al-Qaeda. Nang agaw ng baril ang mga preso hanggang sa magkaputukan. 3 inmate at isang jail guard ang patay habang 4 na preso ang nakatakas. Panibagong pag-atake sa bansang Syria, 38 sibilyan patay. Sa amateur video na ito, kitang-kita ang usok sa lungsod ng Deir al-Zor matapos ang paglusob ng mga tangke ng gobyerno. Naganap ang pag-atake ilang saglit lamang matapos ng umagang pagdarasal ng mga residente. Dumadagundong daw ang tunog ng artillery fire. Nangyari ang kaguluhan isang araw matapos himukin ni UN Secretary General Ban Ki-moon si Syrian President Bashar al-Assad na itigil na ang paggamit ng puwersa militar laban sa mga sibilyan. Unang chika ng mga kapuso ay atin ni Luan D. live mula sa set ng Amaya sa Laguna. Luan. Maraming salamat sa iyo, Iga. Narito po ako ngayon live sa Pagsanhan, Laguna sa set po ng Amaya kung saan ihahatid ko sa inyo ang ating unang chika. So, let's start off our Monday morning chikahan with an update tungkol po sa nag-iisang superstar na si Nora Honor. Kahapon po ay pinagkaguluhan ng fans si Ate Guy nang dalawin niya po ang kanyang star sa Walk of Fame Philippines sa Eastwood. Hindi naman magkamayaw ang mga Noranians na makita ang kanilang idolo. Kasama ni Ate Guy ang kanyang best friend na si Kuya Germs at nakipagkita rin siya sa anak niyang si Madette De Leon at kaibigang si Gloria Sevilla. Samantala, science fiction flick na Rise of the Planet of the Apes naghari po sa weekend box office. Sa kabila ng inaasahang magiging lukewarm reception sa pelikula, kumita po ito ng mahigit $54 million o katumbas ng mahigit 2 billion pesos. 2 thumbs up din daw po ang verdict ng critics, partikular na sa realistic special effects ng pelikula. Ang Rise of the Apes ang magsisilbing prequel story para sa panibagong version ng long-running Planet of the Apes franchise. Samantala, ilang kapuso programs at personalities po binigyan parangal sa ika-6 na Com Guild Awards at kabilang sa tumanggap ng award ay si Egan Arnold Clavio na ginawaran ng Best Entertainment Show Host para sa kanyang programang Tonight with Arnold Clavio. Narito po ang report ni Trisha Zafra. Tatlong parangal ang iniuwi ng GMA News and Public Affairs sa ika-6 na Com Guild Awards sa AFP Theater nitong linggo.
Tinanghal na Best Entertainment Show host ang veteranong TV and radio news anchor na si Arnold Clavio para sa kanyang programang Tonight with Arnold Clavio. Tagumpay ito sa programa, lalo't mahigit 1 taon pa lang ito sa ere. Napakalaking hamon po sa akin ng programa ito na makapagbigay sa inyo ng impormasyon at kayo mapasaya. I love you! At mapasaya kayo sa pamamagitan po ng programa, lalo pagkakabit po yung aking pangalan. Nagsimula po ako sa isang payak na pamilya sa Tondo, Maynila, produkto ng public school sa elementary at high school, nag-working student sa UST, at ngayon, isa na pong kapuso. Kaya tandaan po, mga igang, salamat. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa inyong mga pangarap. Ang batikang mamamahayag naman na si Jiggy Manicad, pinarangalang muli sa 2 pagkakataon bilang Best Male Field Reporter. Sa tuwing mabibigyan ako ng pagkakataon na magawaran ng award na ganito, ay parati kong sinasabi na ito yung isa sa mga inspirasyon ko sa trabaho para mas lalong mapabuti. And true enough, totoo naman na ito nga yung nagsisilbing parang push factor namin upang yung may hirap na storya, yung mga storya na hindi basta-basta nakukuha, ay maproduce namin ng maayos at patas para sa publiko. Isang panalo na lamang kay Jiggy Manicad at maihahanay na siya sa mga Hall of Fame awardees. Tulad ng 24 Oras News anchor na si Mel Chanco, ang unang Hall of Famer ng ComGuild bilang Most Outstanding Female News Presenter. 2007 naman, nang parangalan si Mike Enriquez bilang Most Outstanding Male News Presenter. At sa kauna-unahang Best News Program category sa kasaysayan ng ComGuild Awards, wagi ang 24 Oras. Tama, patas at mahusay na pagbabalita ang ilan sa mga pangunahing criteria ng kategorya. 10 po ng mga bumubuo ng 24 Oras at ng GMA News and Public Affairs, inaalay po namin ang parangal na ito sa inyo, sa inyong mga kabataan, mga estudyante na nagtitiwala sa aming organisasyon. Ngayon ding 2011, napiling Best News Program ang 24 Oras ng US TV Awards at kinilalang Most Popular News Program ng Guillermo Mendoza Memorial Foundation Awards. Sa araw-araw na pagbabalita, hindi namin iniisip na gawin natin to para magka-award. Ang misyon ng 24 Oras ay maging mabuting ehemplo sa mga estudyante at sa mga susunod na henerasyon ng mga tagapagbalita. 57 mga propesor at dekano mula sa iba't ibang universidad sa buong Pilipinas ang mga naging hurado sa parangal. Pinili ang mga nanalo sa pamamagitan ng pagboto. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Congratulations mga kapuso. May mga chika pa ako mamaya, kaya dyan lang po kayo. At ang hirit namin mamaya, hinihinalang miyembro ng Akyat Bahay Gang, arestado sa Pasig. 2 tricycle driver patay sa pamamaril sa Bangged Abra. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. O yan. Dapat ano, baha! Yan na lang lagi ang problema natin tuwing bumubuhos ang ulan. Sana naman po, wag tayo masanay sa baha. At may magagawa naman tayo, di ba, Mars? Parang tinatanggap na lang natin. Ganun talaga eh. Binabaha talaga. By the way, eh. Mars, Oo. I miss you I miss you, Mars! Parang pinaglayan tayo. Gaya na paglilinis ng basura mula sa mga baradong estero. At ito na yung mahalaga, paghuli sa mga pasaway na nagtatapon ng basura kung saan Ay, saan. naku nga, Totoo naku. yan. Kaya Anong dapat tutukan natin din yan parati. Pag may nakita kayo nagtatapon, isumbong nyo na kagad. Nandun din sina Drew at Monica para syempre sa Linis Estero campaign ng MMDA sa San Andres, Maynila. Hello guys! Marami na ba kayo nalinisan dyan? Hi girls! Good morning! Good morning, partner. Ayan nga, tuloy-tuloy na ang paglilinis ng mga kasamahan natin from MMDA. Kasama rin of course yung ilang mga volunteers dito sa barangay. Dito po yan sa Estero de Tripa de Galina, which is actually the first stop nitong tinatawag nga nila na August Estero Blitz. Ayan, syempre kasama-sama dyan ang mga iba't ibang makinarya. Meron silang dalang backhoes, Yun, cranes, correct. mga scoopers, Ayun.
certified scoopers nga dahil cover ng electric fan yung ginagamit. Ang galing ng mga Pinoy. Correct, correct. Anyway, Ayan. para mas klaro at mas specific ang pagiging sistema ng paglilinis nila, kasama natin ngayon syempre ang chairman ng MMDA, Chairman Francis Ayan, Tolentino. good morning, Good morning, sir. Welcome po sa unang hirit, sir. Good morning. Okay, Chairman, unahin po natin, paano po ang sistema nyo sa paglilinis ngayong araw? Pumupunta po kami sa, hindi po paglilinis lang, nakikiusap po kami sa, nakipag-dialogue po tayo sa mga taong barangay. Kasama po natin dito yung mga barangay chairman, mga zone coordinators, at binibigyan po natin ng kaukulang impormasyon, edukasyon, yung mga kababayan natin dito kung paano dapat maglinis ng estero. Dahil pag alis po namin dito, sila na yung may iwan eh. Humihiling po namin yung commitment sa kanila na i-maintain po nila yon. Sila na po yung maglinis dito at pagtulong-tulungan na po ito. Pero nabalitaan ko po, sa programa nyo, 2 estero kada araw. Opo, ngayon po yung paglulunsad, 2 estero kada araw. Tatapusin po namin ito ng September 8. September 8. Ang plano po namin, mga Exactly 1 month. 1 month. Ang plano po namin ay 46 esteros ang total. Okay. Ang total length po nyo ay 100 kilometers. Ang ine-expect po namin debris na makuha ay 250 truckloads ng basura. Saan po natin ilalagay yung 250 Meron po truckload tayong na yun? sanitary landfill na paglalagyan po nun. Subalit ang mas magandang, ulitin ko po, ang mas magandang maituro dito sa ating mga kababayan ay panatiling malinis yung ating mga estero. Ito po yung pinagmumula ng baha, maaaring pagmula ng sakit, at hindi po nakakatulong sa ating kapaligiran. Sa unang hirit, misyong totoo ang naglalang hirit.